Hello, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyo. So, eto na naman tayo sa ating panibagong video sa araw na ito. Gaya ng sinabi ko sa last video, dito naman tayo sa 12 volts. So, ano nga ba ang mga materyales ng 12 volt system at magkano ang nagastos? So, sa setup na to mga idol ay pure 12 volts system lang po ito mga idol. Wala siyang hindi ako naglagay ng inverter dito, bali 12 volts po lahat ng pinapagana nito mga idol. Okay, so dito sa ating 12 volts mga idol, gumamit rin tayo ng SRNE na MPPT. So ito mga idol ay 40 amperes. Ayan yung specs niya mga idol. Oh. So under 12 volts tayo. Ayan, 12 volts. Maximum solar power niya 550 watts. Solar VMP 17 volts to 75 volts at max solar VOP 100 volts and max charging current is 40 amperes. Max load power is 240 amperes mga idol. So ngayon nasa 13.0 volts tayo dahil medyo makalimlim, hapon na rin. Ayan, alas 5 na po ng hapon. So hindi siya gaano nakapag-charge mga idol dahil makulimlim tayo ngayon at merong bagyo. So check natin kung ilang AH ang kanyang naikarga. So meron lang tayong 48 AH. So ang MPPT na to mga idol ay makikita mo rin kung ilang volts yung panel at kung ilang amperes. Ayan. At kung ilang AH ang naikarga niya sa ating setup, sa ating battery bank. Okay, so dito sa ating solar panels mga idol ay meron tayong tatlong solar panel sa ating bubong. Ang nasa gitna ay ang panel ng ating 12 volts, 280 watts at poly po siya. So dito naman tayo sa ating safety devices sa ating 12 volts. Ayan. So dito mga idol sa ating panel to SCC ay gumamit tayo ng 20 amperes na DC. Dito naman sa ating battery to SCC ay gumamit din tayo ng 20 amperes na DC. So lahat dito mga idol ay DC. Dito naman sa ating battery to load ay 10 amperes lang mga idol. So medyo burado na siya pero nakikita pa naman konti. Ayan, oh. DC 10. Ayan. Okay, so gumamit din tayo dito ng DC wattmeter. Dito sa wattmeter na to mga idol, naka-display dito ang amperes. Itong amperes na to ay load side mga idol. So pwede mo rin siyang ilagay sa panel to SCC para makita mo kung ilang amperes at ilang watts at ilang volts. Kaya nga lang dito sa setup na to ay ginamit ko siya sa aking load side, battery to load. So dito lumalabas ang amperes. At dito sa top right ay ang voltage at bottom right ay ang ating watts na load, kung ilang watts. At dito naman sa kabila ay ang kanyang mga display na iba, kung ilang AH ba ang na-discharge or watt hour, kung ilang watt hour mga idol. Okay, so dito naman sa ating junction box, kung nakikita nyo, DIY na lang natin ito mga idol para sa ating switch. So meron tayong 6 na switch dito, 2 switch para sa salas at 2 naman sa labas ng bahay at 2 dito sa kusina. So ang switch na itong mga ito idol ay switch ng mga ilaw. Puro 12 volts mga idol, 12 volts pure DC itong mga switch na ito. Lahat ng mga ilaw sa amin na pinapagana ng setup na ito ay lahat po ay DC at 12 volts lang po. So ito kung makikita nyo, kung i-switch on natin ito, ayan, naka-switch off sa salas namin mga idol. So, kung si-switch on natin, ayan. Ayan siya. At kung i-switch on natin, makikita nyo ang ating wattage. Meron lang tayong 12 watts dahil may nakabukas na 2 dito sa kusina namin mga idol. So, kung si-switch ko ang salas, lalabas dyan kung ilang watts. Ayan, isang switch, pangalawang switch. At dito naman sa ating isang junction box, meron din tayo ditong DIY na 2 switch. So ang isang switch ay para sa modem sa ating converged internet
At dito man sa kabila ay kung gusto namin magsaksak dito ng DC fan. So subukan natin magsaksak dito ng DC fan. Okay, so ito yung fan na DIY natin nung nakaraan mga idol. Sa mga hindi pa nakapanood nito, ilalagay ko sa description ang link mga idol. Okay, so ito ang kanyang saksakan. So tatry natin dito. So i-on natin. Yan, naka-on. Yan siya, mga idol. So nilalagay lang namin ito dito kung kaya naglagay tayo ng switch dito ay para kung gusto natin gumamit ng DC fan dito sa kusina ay meron tayong magagamit. Dito naman sa baterya mga idol ay gumamit tayo dito ng 32650 cylindrical na baterya. So ito ay lithium iron phosphate LiPo 4 na po ito mga idol. So ang capacity nito ay 120 Ah. So bali 96 pieces siya mga idol. Naka-series siya ng 4. So every parallel nito ay merong naglalaman na 24 pieces na cylindrical na naka-parallel at naka-series siya ng 4. So buksan natin para makita po ninyo. Okay. Okay, so ito ang ating baterya sa 12 volts setup natin mga idol. So kung makikita nyo, ito po ang ating nakaparallel na mga baterya. So 4 po yan. 1, 2, 3 at 4 yung pinakadulo. So every parallel mga idol, meron tayong 4 pieces na cylindrical. So yung total niyan na nasa 96 na nasa 96 na piraso lahat mga idol. So in total AH nasa 120 AH po ang battery bank natin. So ito naman meron naglagay din tayo dito ng meter. So ito dinidisplay niya ang voltage ng bawat parallel kung ilang volts na ba sila gaya po nito. So sa series 1 meron tayong 3.22, series 2 3.23, series 3 3.24 at series 4 3.24. So dito mga idol, kailangan din para sa akin kailangan ko ito para ma-monitor ko ang voltage ng bawat pack na naka-series mga idol, kasi dito natin malalaman kung may problema ba ang isang series natin. So meron din tayo dito, ang ating active balancer ay capacitor type 6 amperes at meron din tayo ditong BMS. So ang ating BMS ay 100 amperes, Dali brand po siya. So lahat ng materyales na nagamit dito mga idol ay ilalagay ko po sa description. So kung kayo po ay magse-setup ng inyong mga solar setup at kung meron naman po kayong maganda-gandang budget ay may re-recommend ko po sa inyo na gumamit po kayo ng LiPo 4 na battery dahil subok po ito na makunat, matagal malobat at magtatagal po ang lifespan nito kung nagamit po ng maayos. So dito sa kwarto ng aking mama mga idol, meron tayong wire dito na nanggaling sa ating setup. Ayan. So nakalagay din ito sa junction box. Dito sa baba, mapapansin nyo, meron ditong charging adapter. So, meron tayo dito cellphone charging mga idol. Ayan. Ayan po siya. So, kung gusto nilang mag-charge ng kanilang cellphone, ay dito na lang din po. So, meron din tayo dito ang saksakan ng ating DC fan. Ayan siya. At dito naman po sa kwarto namin mag-asawa mga idol ay meron din tayong wire na pinagapang galing sa ating solar setup. Ayan. So meron din tayo ditong junction box. Ang isang switch naman ay para sa ilaw. Ayan. Ay, hindi. Electric fan pala to. Sorry. So itong kabila ay ilaw. Ayan mga idol. DC light din yan. Strip lights. So itong isa ay DC fan. Ayan siya mga idol. Ayan. So
So pwede rin tayo ditong mag cellphone charge. Ayan siya. So meron siyang voltage drop pagka masyadong mahaba yung wire. So sa ganitong klaseng battery bank at ganitong klaseng setup at ganitong klaseng load ng solar setup na to, mga idol, ay magtatagal ito ng mga 2 araw na kahit walang hindi mainit, or let's say bumabagyo or walang masyadong init. Tatagal ang ating setup ng almost 2 araw po na paggamit sa solar. So meron tayong mapapaganang ilaw at saka electric fan na 2 at 6 na ilaw sa loob ng 2 araw. So ganun po kakunat ang setup na to, mga idol, sa 120 Ah na 12 volts, 280 watts na solar panel. Ito ang materials ng mga nagamit sa 12 volt setup na ito, mga idol. So ang pricing nito ay magdedepende rin kung saan nyo bibilhin. So nagtotal tayo dito ng 25,541 pesos. Ilalagay ko rin sa description ang links at materials, mga idol. So pakicheck na lang. So yun lang, mga idol. Sana nagkaroon kayo ng idea sa video natin ngayon. At abangan nyo sa susunod nating video, mga idol, kung magkano ba ang natitipid ng solar setup na ito. Kung magkano ang nagiging bill namin sa buwan-buwan. So abangan nyo, mga idol. Shoutout nga pala sa ating mga solid na subscribers, mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta at God bless po sa inyong lahat.